Ang sanang balak naming pamamasyal ni Pinot ay nauwi sa mainit na sandali. Ngayon ko lang talaga higit na napatunayan na wala talaga itong kasawa-sawa pagdating sa kama. Pagkapasok pa lang naming dalawa dito sa loob ng kanyang kondo, unit kaagad ako nitong sinibasib ng halik. Mainit, mapusok pero puno ng pagmamahal. Buong puso ko namang tinutugon ang halik niya, kaya naman lalong nagiging mainit ang sumunod na tagpo sa aming dalawa. Hindi ko pa nga maiwasang mapakunot ang noo ko nang saglit ako nitong pakawalan at binuhat niya ang center table dito sa sala. Pilit ko pang inaanalisa ang gusto niyang mangyari hanggang sa muli niya akong binalikan at ginyan niya ako papuntang carpet at dahan-dahan na inihiga. Kaagad naman akong nagpaubaya. Mukhang alaga naman ng linis ang buong paligid kaya ayos lang. Medyo matigas sa likod pero carry naman. Ito na din ang naghubad ng saplot ko sa buong katawan. Hinayaan ko na lang siya total kasama naman ito sa proseso ng aming paglalaro ng apoy. Teka lang, bakit dito? Wala bang kwarto? Hindi ko mapigilang tanong ng muli itong dumistansya sa akin upang hubarin na din ang sarili niyang saplot sa katwan. Meron pero much better kung dito tayo mag-start sa sala. Para naman maiba ang environment. Nakangiti nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiwi. Talagang may environment pa siyang naiisip ha. Sa bagay, ayos din ito. First time naming mag-sex sa sala dahil hindi naman namin pwedeng gawin ito sa bahay namin dahil maraming katulong doon. Sa kwarto lang talaga kami nagsisex. Minsan din sa banyo kapag nagsasabay kaming maligo. Pagkatapos nitong hubarin ang sariling saplot sa katawan, kaagad ako nitong dinaganan. Pareho na kaming hubad kaya ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa aming mga katawan. Hagod dito, hagod doon ang ginagawa ni Pinot sa akin. Para akong isang masarap na putahe na wala niyang sawa kung papakin. Ramdam ko ang pagmamahal sa bawat hagod niya, kaya naman walang sawa ko namang tinutugon ang bawat haplos niya. Ah, shit Peanut! Anas ko nang maramdaman ko ang labi nito sa tuktok ng dibdib ko. Salitan nitong sinuso ang magkabilaan kong bundok na parang sanggol kaya naman hindi ko mapigilang mapaungol sa sobrang sarap. Ramdam na ramdam ko ang mainit na labi nito na siyang nagpasiklab, lalo sa nararamdan kong pagnanasa. Pagkatapos nitong pagsawaan ang magkabilaan kong bundok, unti-unting bumaba ang halik nito papunta sa aking tiyan. Sinipsip ng bibig niya ang bawat madaanan na parte ng aking katawan. Ramdam ko ang gigil sa bawat paghagod niya sa katawan ko kaya feeling ko, pagkatapos ng tagpong ito puno siguro ng kiss mark ang buo kong katawan. Pababa ng pababa ang ginagawa nitong paghalik sa akin, hanggang sa naramdaman ko na lang ang labi nito sa tapat ng aking perlas na silangan. Dahan nitong ibinuka ang aking mga hita at hindi ko mapigilang mapahiyaw nang lumapat ang labi nito sa aking kaselan na noon ay basang-basa na din. Peanut, uwol ko habang hindi ko alam kung saan kakapit at ibabaling ang aking paningin. Halos pasabunot ko pa siyang hinawakan sa kanyang buhok sa tindi ng sensasyon na aking nararamdaman. Para akong kakapusin sa paghinga na hindi ko maintindihan. Ramdam ko ang bawat paghagod ng labi at dila nito sa kaselan ko. Napapaangat pa nga ang puwitan ko sa tuwing sinipsip nito ang perlas ko. Lalo yatang naging wild itong si Pinot. Peanut! Ano ang ginagawa mo? Tama na. Hindi ko na yata kaya. Hinihingal kong wika. Nakakabaliw ang sarap na patuloy niyang ginagawa sa akin. Dagdagan pa na may kung anong bagay na akong nararamdaman sa aking puso na gustong kumawala. Malapit na akong labasan pero patuloy pa rin ito sa pagpapaligaya sa ibabang parte ng aking katawan. Halos napasigaw ako nang maramdaman ko na lumabas na ang kung anong namuo sa aking sinapupunan. Kasunod nito ang panginginig ng aking tuhod. Wala pa rin itong kasawa-sawa sa pagdila sa aking perlas na silangan. Inuubos nito ang katas na lumabas sa akin kaya naman sinabunutan ko ito para tumigil na. Agad naman itong nakuha ang ibig kong sabihin kaya naman nakangiti itong muling umibabaw sa akin. How is it? Ayos ba ang performance ko? Usisa nito na may nakapaskil ng ngiti sa labi. Napangiwi pa ako nang makita ko ang nangingintab nitong labi. Galing iyon sa katas ko na halos sa iri niya kanina kung hindi ko pa pinigilan. Akmang hahalikan ulit ako nito sa labi pero kaagad akong umiwas. Nakakadiri ang labi niya. Galing iyon sa perlas na silangan ko tapos ihahalik niya sa akin.
Pwede bang magmumuga muna, hindi ko maiwasang bigkas. Kaagad naman itong natigilan at natawa. Natatawa nitong bigkas at talagang dinilaan pa nito ang sariling labi. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Bastos talaga itong asawa ko. Basta pagkatapos mong ingudmud sa ano ko iyang nguso mo, hahalikan mo ako, sagot ko naman. Lalo itong napahalakhak kaya hindi maiwasang titigan ito. Sa sobrang gwapo ng asawa ko, tiyak na artistahin din ang magiging anak namin ito. No. Ayos na ito, baby. Hindi mo ba naramdaman? Galit na ang little brother ko eh. Ikaw din. Lalo pa naman itong lumalaki kapag nabibitin. Nakangiti nitong sagot at kaagad na inangkin ang labi ko. Wala na akong nagawa pa kundi kaagad na tinugon ang halik niya. Nalasahan ko pa ang sarili kong katas, pero wala na akong pakialam pa, lalo na nang muli kong naramdaman ang muling paglalakbay ng mga palad nito sa katawan ko. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Nagiging masaya ang pagsasama naming dalawa ni Charlotte. Laking pasasalamat ko dahil wala na kaming na-encounter na kahit na anong problema sa aming pagsasama. Wala na din akong naging balita pa kay Maureen. Pero isa lang ang nasisiguro ko, hindi ako ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Napaikot niya man ako pero dalangin ko na huwag na siyang magpakita sa akin dahil hindi ako mangingimi na ipakulong pa rin siya once na mag-cruise ang aming landas. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang panloloko sa akin. Muntik nang ikapahamak ni Charlotte ang ginawa niyang kalokohan kaya habang buhay ko talaga siyang hindi mapapatawad kaya galingan niya ang pagtatago niya dahil alam kong hina. Hunting din siya ng mga alagad ng batas dahil sa pagkamatay ni Dosi Carlos. Siya na kasi ang prime suspect lalo na at bigla na lang siyang naglaho. Are you sure na ayaw mo na talagang pumirma ng panibagong contract? Maraming mga kumpanya na naka-line up na mga projects para sa iyo at sayang naman kung basta-basta mo na lang tatalikuran lahat. Kaagad na salubong sa akin ni Mama Lo nang bisitahin ko ito sa kanyang opisina. Ngayon ang huling araw ko under her supervision sa career modeling ko at nandito ako para personal na magpaalam sa kanya. Kagaya sa pangako ko kay Charlotte, tuluyan ko nang iwan ang modeling career ko. Hindi naman kami magugutom dahil marami na akong naipundar na negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na dito ang 14 branches ng jewelry shop na nag-aakyat sa akin ng limpak-limpak na salapi kahit nasa bahay lang ako at inaalagaan si Charlotte. May 2 restaurant din akong pag-ari na paborito naming puntahan kapag weekend. Maliban sa pag-aaring mga bahay at condos pati na dinyet at mamahaling kotse, may malaking lupain din akong pag-aari na inuupahan ng mga malalaking negosyante para patayuan ng warehouse at gasoline station. Lahat ng iyon galing sa katas ng pagmomodeling ko kaya kahit na huminto ako alam kong maibibigay ko lahat ng pangangailang ni Charlotte pati na din ng magiging anak namin. Thank you sa gabay Mama Lo pero buo na po ang desisyon ko, gusto ko munang ibigay ang buong oras ko sa asawa ko, nakangiti ko namang sagot. Kaagad naman gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi nito bago tumango. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Desisyon mo iyan at naiintindihan kita. Hindi ko lang kasi talaga maiwasan na malungkot lalo na at ikaw ang pinakamatagal kong alaga at pinaka-successful, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Nandyan naman po si Lucas. Magaling din naman iyon at seryoso sa trabaho niya, sagot ko naman. Kaya lang naman ako naiinis noon kay Lucas dahil nagsiselos ako. Alam ko kasing may gusto ito kay Charlotte, kaya nagagalit ako tuwing nakikita ko ito na lalapit-lapit sa asawa ko. Pero iba na ngayon, malaki ang tiwala ko sa asawa ko, at kahit na ilang pang lalaki na ali-aligid sa kanya, alam kong ako pa rin ang pipiliin niya. Hindi na din ako nagtagal pa sa opisina ni Mama Lo. Kaagad na akong nagpaalam dahil may dadaanan pa ako at isa pa hinihintay ako ni Charlotte sa bahay. Nitong mga nakaraang araw ang hirap pa naman ispelingin ng ugali noon. Pagkagaling ng opisina kaagad akong dumiretso ng supermarket. May pinapabili sa akin si Charlotte at bilinan niya pa, bawal daw akong magpakita sa kanya kung hindi ko dala ang bagay na gusto niyang kainin. Diretso ako sa fruit section at kaagad na hinanap ang request na prutas ni Charlotte. Pumunta ako sa mga hiliran ng isang partikular na prutas at kaagad na kumuha ng 3 piraso at kaagad na pumunta sa counter para magbayad. Pagkalabas ng grocery store, kaagad akong nag-drive pa uwi ng bahay. Hindi nagte-text or tumatawag si Charlotte, kaya alam kong naghihintay ito sa akin na siyang nangyari dahil pagkapasok ko pa lang ng sasakyan sa loob ng garahe, kaagad kong natanaw na naglalakad na ito palapit sa akin.
Hello Inoy baby. Miss me, prime kaagad ko pang sambit nang makalapit ito sa akin. Niyakap ko ito at ginawaran ng matamis na halik sa labi. Bakit ang tagal mo? Kaagad na tanong nito. Baka sa boses nito ang pagtatampo kaya pabiro kong pinisil ang matangos nitong ilong. Kaagad naman itong napasimangot. Sorry po. Medyo natagalan ako sa office ni Mama Lu at dumaan pa ako ng supermarket para bilihin ang gusto mong ipasalubong ko sa'yo, nakangiti kong bigkas. Unti-unti namang sumilay ang ngiti sa labi nito kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Talaga? Wow! Thank you! Alam mo ba na kanina pa ako natatakam sa pagkain na yan, excited na sagot nito. Mahina naman akong natawa bago ko binuksan ang pintuan sa likurang bahagi ng kotse at kinuha ang prutas na binili ko kanina sa supermarket. Kaagad naman humawak sa braso ko si Charlotte at niyaya na ako nitong pumasok sa loob ng bahay. Diretso kami sa kusina. Mabigat ang 3 pirasong pakwan na hawak ko sa kabila kong kamay pero hindi na ako nagreklamo pa yes, pakwan ang pinabili niya sa akin dahil 3 months pregnant na si Charlotte. Nagbunga din ang pagmamahalan naming dalawa at excited ako na masilayan ang magiging baby namin. Isa ito sa mga dahilan na kahit na anong pilit sa akin ni Mama Lu na mag-extend pa ng contract sa kanya, hindi na ako pumayag pa. Gusto ko kasing ituon ang buong atensyon ko kay Charlotte hanggang sa pagkapanganak nito. Although, maayos naman ang kanyang pagdadalang tao, pero iba pa rin kung nasa tabi niya ako palagi. Iba pa rin na napagsisilbihan ko siya lalo na at hindi biro ang mga nararanasan niyang morning sickness. Bakit may mga seeds? Ayaw ko niyan, kaagad na deklara ni Charlotte pagkahati ko pa lang ng pakwan. Kaagad naman akong natigilan at gulat na napalingon dito. Titig na titig ito sa pakwan habang may bahid ng luha sa mga mata. Taranta ko namang nabitawan ang hinihiwa ko at nag-aalalang hinawakan ito sa magkabilang balikat. Well baby, normal lang sa prutas especially sa pakwan ang may buto, mahinahon kong wika. Kaagad naman itong umiling habang sunod-sunod na ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata. Para namang kinukurot ang puso ko dahil sa awa ko sa kanya. Pambihira. Kakaibang cravings ito. May pakwan ba na walang buto? Bakit hindi ko yata alam yun? Hindi ka nakikinig eh. Ang pangit niyan. Ayaw ko niyan. Ayaw ko ng pakwan ng may buto. Huhuhu. Humahagulol na bigkas nito. Para itong batang biglang nagtatantrums dahil hindi na ibigay ang gusto. Kaagad ko naman itong niyakap para sana patahanin. Baby naman. May buto talaga ang pakwan. Hindi naman nakakaapekto sa lasa yan eh, sagot ko at kaagad na humiwa ng maliit at iniabot sa kanya. Tinabig lang niya iyon na siyang dahilan ng pagkalaglag ng prutas sa sahig. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Kakastart pa lang kung maglihi itong asawa ko pero feeling ko makakalbo na ako ng maaga dahil sa stress. Noong nakaraang araw naghanap siya ng kulay pula na mga. Ang ending, hindi ako nakahanap kaya hindi ako nakapasok sa kwarto namin. Sobrang pag-alala ko, sa labas ng pintuan ako nakatulog. Mukhang kailangan ko na namang ihanda ang sarili ko ngayong araw dahil hindi na naman nakuha kung ano ang gusto nitong kainin. Sorry na baby. Huwag ka nang umiyak. Masarap din ito promise. Pakwan din ito eh. Hindi naman alam na may pakwan pala na walang buto. Huwag ka nang umiyak oh. Sorry na baby ko. Sorry na, paulit-ulit kong hingin paumanhin at umaasa ako na baka makinig siya. Hinalikan ko pa ito sa noo para tumigil lang sa kakaiyak pero wala epekto. Bagkus naramdaman ko pa ang pagtulak nito sa akin palatandaan na ayaw niyang hawakan ko siya. Mahina akong napabuntong hininga. Ganito ba talaga kaselan sa mga bagay ang babaeng buntis? Feeling ko nga pinagtitripan ako ni Charlotte pero kapag nakikita kong umiiyak ito dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, bigla na lang nagbabago ang isip ko. Seryoso nga at napakababaw ng luha niya ngayong buntis siya. Hindi mo na yata ako love eh. Ayaw mong ibigay ang gusto ko nang usig nitong bigkas. Kaagad ko namang pinunasan ang luhan to sa pisngi bago ko ito sinagot. Sino ang nagsabi sa'yo na hindi na kita love? Of course, love na love kita. Ikaw lang ang baby ko eh. Sorry na. Kung gusto mo, lalabas ulit ako. Maghahanap ako ng pakwan na walang buto. Malambing kong sagot. Umaasa ako na makinig siya sa akin at tumigil na siya sa pag-iyak. Sumasakit ang kalooban ko kapag nakikita itong lumuluha. Pambihira naman kasi.
Saan kaya ako maghahanap nito ng pakwan na walang buto kung sakali? Ngayon ko lang napatunayan na mahirap palang ispelingin ang buntis. Masyadong maselan at kaunting bagay, iniiyakan. Hindi na. Thank you na lang, sagot nito at padabog akong tinalikuran. Kaagad ko naman itong sinundan. Baka kung ano ang maisip gawin lalo na at nagtatantrums na naman eh. Diretso ito sa loob ng kwarto at kaagad na nahiga ng kama at nagtalukbong ng kumot. Ganoon pa man, dinig na dinig ko pa rin ang bawat paghikbi niya. Parang gusto ko naman sabunutan ang sarili ko dahil sa stress na nararamdaman. Hinugot ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng suot kong pantalon at lumabas ng kwarto para tawagan ang taong pwede kong hingan ng tulong para makahanap ng pakwan na walang buto. Kaagad akong nag-dial sa number ni Christopher. Ang kapatid ni Charlotte na naging kaibigan ko na din. Hello bayaw. Napatawag ka, mabuti na lang at sumagot din kaagad ito ng ilang ring lang. Kaagad ko namang sinabi sa kanya ang pakay ko at narinig ko na lang ang malakas nitong pagtawa sa kabilang linya. Bayaw naman. Wala pa akong nakikitang pakwan na walang buto. Pambihira pala maglihi ang kapatid ko. Malalagot ka dyan kapag hindi mo maibigay ang gusto niya. Baka bigla na lang iyang maglayas, wika nito. Imbes na matulungan ako nitong si Christopher, lalo pa yata akong stress. Lalo na nang sambitin nito ang salitang paglalayas. So, wala kang maitulong. Baka naman pwede kang magbakasakali dyan sa place mo ng pakwan na walang boto. Hanapan mo naman ako. Hindi ko kayang nakikita ang kapatid mo na umiiyak dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, sagot ko naman. Kaagad kong narinig ang pagpalatak nito bago sumagot. Fine, susubukan ko pero hindi ako mangangako na makakahanap ako. Pero since, excited na akong makita ang pamangkin ko sa inyong dalawa ni Charlotte, gagawa ako ng paraan. Sagot nito at kaagad na nagpaalam. Muli akong pumasok sa loob ng kwarto at naabutan ko na si Charlotte na nakaupo ng kama habang nakasadal sa headboard. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba lalo na at seryoso itong nakatitig sa akin habang may pilyang ngiti na nakaguhit sa labi nito. Bago ako lumabas ng kwarto kanina naririnig ko pa itong umiiyak pero iba na naman ang mood niya ngayon. Parang may naglalaro sa isipan nito na hindi ko mawari. Baby, hindi ka nagalit diba? Alanganin kong tanong sa kanya. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito bago dahan-dahan na bumaba ng kama at naglakad palapit sa akin. Galit pa rin. Pero kaunti na lang nakangiti nitong sagot. Nagtataka man sa ipinapakita niyang pag-ugali sa harap ko pero hinayaan ko na lang hanggang sa makalapit ito sa akin at naglalambing na ikinawit ang kanyang dalawang kamay sa leg ko. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kanyang magkabila ang baiwang at akmang hahalikan ito sa labi nang bigla itong nagsalita. Ako ang magtatrabaho ngayon. Relax ka lang okay, nakangiti nitong bigkas. Takang-taka naman akong napatitig dito dahil hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin hanggang sa naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Banayad ang ginawang paghalik nito sa akin pero hindi ako kontento sa ganoong bagay. Mapusok kong tinugon ang halik niya kaya kaagad itong napakalas sa pagkakayakap sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sabi ko, ako ang magtatrabaho? Wala kang ibang gawin kundi hayaan ako, wika nito. Bakas ang inis sa boses niya kaya nagtataka akong napatitig dito. Baby naman. Natural, mag-response ako sa kiss mo. Ang lambot kaya ng labi mo tapos ang tamis pa, sagot ko naman. Kakaiba talaga ang trip nitong baby ko. Kung ano-ano ang naiisip na gawin. Napansin ko pa ang pag-ismid nito bago naglakad palapit ng kama at naupo. Fine, sige na nga. Hubarin mo na iyang lahat ng suot mo tapos gumiling ka sa harap ko, pautos na wika nito. Hindi ko maiwasang mapanganga dahil sa sinabi niya. Ako, gigiling sa harap niya. Ano ang akala niya sa akin, sexy dancer? Model ako magaling mag-pose sa harap ng kamera at rumampa pero hindi ako marunong gumiling. At ang gusto niya pa, hubot-hubad daw ako. Teka lang kasama pa ba ito sa paglilihi niya? Akala ko ba pagkain lang ang tanging cravings ng mga buntis? Bakit kakaiba naman yata ang gusto nitong baby ko? Peanut. Bilisan mo na kasi. I am waiting, narinig ko pang muling bigkas nito. Nang titigan ko ito bakas na ang inis sa kanyang magandang mukha. Hindi ko maiwasang mapangiwi bago dahan-dahan na hinawakan ko ang laylayan ng aking shirt para umpisahang hubarin iyon. Bilisan mo na kasi. Kapag ganyan ka, iiyak na talaga ako, muling bigkas nito. Parang gusto ko namang matawa sa sinabi niya.
Talagang tinatakot pa ako nitong pilya kong asawa. Hay sis, kung ganito ito palaging magbuntis baka tatanda ka agad ako nito eh. Kung ano-ano ang naiisip gawin. Heto na baby. Ikaw naman, masyado ka namang mainipin, sagot ko at nagmamdali ko ng hinubad ang aking shirt pati na din ang pantalon. Nang muli kong sulyapan ito, kita ko ang matamis nitong ngiti sa labi habang pinapasadahan nito ng tingin ang bukong katawan. Ewan ko ba, nabuntis lang itong. Asawa ko feeling ko, minamanyak na ako eh. Kakaibang cravings ito. Bakit hindi mo pa hinubad ang brief mo? Hubarin mo na din tapos umpisahan mo ng gumiling, muling wika nito. Napalunok pa ako ng sarili kong laway bago dahan-dahan kong ibinaba ang aking brief. Wala akong choice kundi sundin ang gusto niya dahil baka magtantrums na naman. Mahirap pa naman itong amuhin. Pagkahubad ko ng aking brief kaagad na kumawala ang nag-umpisa pa lang na tumigas kong alaga. Napansin ko pa ang paglunok ni Charlotte ng sarili nitong laway habang titig na titig sa alaga ko. Sige na, giling na. Excited na ako, pautos na wika nito. Parang normal lang sa kanya ang inuutos niya sa akin. Gusto pa yata akong gawing dancer. Pero baby, hindi ko alam yang pinapagawa mo. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa naranasan ang gumiling, sagot ko. Kaagad kong napansin ang pag-iba ng aura nito at ang panunubig ng kanyang mga mata. Akmang liyak na naman ito kaya kaagad kong iginiling ang matigas kong katawan. Heto na baby. Gigiling na, taranta kong wika habang iginagalaw-galaw ko ang aking baiwang. Kakaiba ito. Never pa akong gumiling sa harap ng babae before at ang malala pag gumigiling ako sa harap ni Charlotte na wala namang music. Kung hind lang ito buntis, never ko talaga itong pagbibigyan. Galingan mo naman Pinot. Bakit ba ang tigas ng katawan mo, narinig ko pang reklamo nito. Kung hindi lang ito buntis, papatulan ko na talaga ang kapilyahan nito eh. Nagrereklamo pa gayong alam niya naman na hindi ko forte ang gumiling. Aminado naman talaga ako na matigas ang katawan ko sa mga ganitong bagay. Hindi ako dancer at hindi ako mahilig gumiling. Ito lang talaga ang kaya ko baby eh. Sagot ko naman. Napansin ko naman ang kaagad na patayo nito at paglapit sa akin kasabay ng pagsayad ng kamay niya sa pagkalalak ko. Parang may dalang kuryente ang palad na yun na kaagad na nagpabuhay sa aking dugo. Kaagad na nanigas ang aking alaga lalo na nang tuluyan itong hawakan at pisilin. Hindi ka marunong gumiling sige mahiga ka na lang sa kama. Walang kwenta yang pagiling mo. Parang ewan. Ang sagwa, mahina nitong bigkas at pinakawalan muna nito ang alaga ko bago ako dahan-dahan na. Inakay papuntang kama. Excited kong sinunod ang gusto niya. Mas pabor sa akin ang sinabi niya ngayon kumpara sa gumiling. Kaagad akong tumihaya sa kama samantalang pumwesto naman itong si Charlotte sa ibaba ko kasabay ng pagdakma niya ulit sa alaga ko. Nilaro-laro niya iyon kaya hindi ko mapigilang mapaungol ng malakas. Sana ganito na lang ang cravings na hinahanap ng asawa ko. Kamay niya pa lang parang gusto ko ng labasan. Para akong nilalagnat na hindi ko mawari nang nag-umpisa na akong paghahalikan ni Charlotte simula sa aking pisngi papunta sa aking labi. Ang problema lang, nagrereklamo ito kapag tiutugon ko ang halik niya. Ayaw niya dahil siya daw ang magtatrabaho ngayon kaya kahit na gusto ko ng FN ang malambot nitong dila hindi ko magawa. Basta tihaya lang daw ako at siya na ang bahala. Kakaiba talaga. Feeling ko nga, pinagtitripan ako nitong si Charlotte. Katulad na lang ngayon, ginagalugad ng bibig niya ang bibig ko. Inito ang dila ko at ayaw niyang tugunin ko iyon. Init na ako sa pinanggagawa ng asawa kong ito. Gusto ko nang hawakan at paglaruan ang kanyang pasas na pink pero hindi pwede. Bawal daw. Pagkatapos nitong pagsawaan ng labi ko, unti-unting bumaba ang halik nito patungo sa aking leeg pababa sa aking dibdib. Isinubo pa nito ang pasas na pink ko at bahagyang esi. Kaya hindi ko maiwasang mapaungol dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman. Baby, baka pwede na. Please, I want to taste your pasas na pink too. Nagsusumamo kong bigkas sa kanya. Kaagad naman itong natigilan bago seryoso akong tinitigan sa mga mata. Sure pero saglit lang ha, sagot nito. Hindi ko maiwasang mapangiti. Mapagbigay naman pala itong asawa ko kaya susulitin ko na. Kaagad kong pinagpalit ang pwesto namin. Itinaas ko ang hindi pa nahubad nitong blouse at kaagad na hinagilap ang kanyang pasas na pink at mabilis na pinapagpala iyon gamit ang aking kanina pa na natatakam na bibig. Narinig ko naman ang mahinang pag-ungol nito palatandaan na nagustuhan nito ang aking ginagawan.
Ugh, Peanut. More. More, sambit pa nito habang mariin na nakapikit ang kanyang mga mata. Wala na akong inaksaya pang sandali. Kaagad ko nang inumpisahan na hubarin lahat ng saplot sa kanyang katawan. Wala akong itinira kahit isa. Lahat kasama na ang kanyang underwear, kaya malaya kong pinalandas ang aking mga kamay sa makinis niyang katawan. Nag-umpisa sa kanyang magkabila ang dibdib na salitan kong hinahalikan patungo sa namamasa niya ng pagkababae. Nag-umpisa ko ng haplusin iyon at nang bitawan ko na ang kanyang pasas na pink para pababain na ang aking halik patungo sa kanyang tiyan nang kaagad kong naramdaman ang pagtulak nito sa akin. Namalayan ko na lang na nagkapalit na kami ng pwesto. Nasa ibabaw ko na naman ito habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Ako naman. Pinagbigyan na kita, diba? Sagot nito habang nakaupo ito sa aking tiyan. Damang-dama ng buo kong pagkatao ang init na nagmumula sa kanyang pagkababae. Mamasa-masa na yun at parang kay sarap ng pasukin. Okay, galingan mo baby ha, sagot ko naman sa kanya. Tumango ito at inumpisahan na nitong pinaglandas ang kanyang labi mula sa dibdib ko pababa ng pababa. Ginagawa nito ang ginagawa ko sa kanya tuwing nagsisex kami. Nakakabaliw ang init na nagmumula sa labi nito na siyang dahilan kaya lalo akong kinain ng matinding pagnanasa. Baby, you don't have to do this, malambing ko pang bigkas dito nang napansin ko na nakatunghay na ito sa tayong-tayo ko ng alaga. Kita ko ang pilyang ngiti sa labi nito bago niya dinilaan ang ulo noon. Hindi ko naman maiwasan na mapaungol dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Grabe, dampi pa lang ng labi niya parang gusto nang manginig ang aking laman. Paano pa kaya kung isubo niya iyon? Baby! Come on, don't do this! Hindi mo kailangang gawin ito, sambit ko pa at hindi ko maiwasang muling mapaungol ng nito ang ulo ng aking alaga. Para itong dumidila ng ice cream kaya hindi ko maiwasang. Hawakan ito sa kanyang ulo para idiin papatungo sa aking pagkalalaki. Kakaiba ang pagiging wild nitong asawa ko ngayon kaya susulitin ko na lang siguro. Enjoy ko na lang, total nasasarapan din naman ako. Mariin pa akong napapikit ng subukan nitong isubo ng buo ang aking alaga pero kaagad din nitong niluwa kasabay ng pag-ubo niya. Nabilaukan yata ang wild kong asawa kaya nag-aalala akong muling napatitig dito at akmang babangon ako pero maagap niya akong pinigilan. Hindi ko kaya. Bakit ba kasi ang laki nito, reklamo nito. Hindi ko maiwasang matawa kasabay ng paghaplos ko sa pisngi nito. Hindi mo naman kasi kailangang gawin yan baby. Tingnan mo, galit na siya gusto niya nang pasukin ang kuweba mo, malandi kong bigkas. Napabumisngis ito ng tawa kaya hindi ko maiwasang mapangiti bago ko ito dahan-dahan na hinila patungo sa ibabaw ko. Nakaalalay ako sa kanya habang dahan itong inuupuan ang galit kong alaga. Hawak ko ito sa kanyang baiwang para hindi ito mabigla habang dahan-dahan kong ipinasok ang aking alaga sa kanyang basang-basa na lagusan. Peanut, wait lang, ang laki niya na lalo, rekamo nito gayong kalahati pa lang ang nakapasok. Yah, malaki pero masarap yan baby, sagot ko naman habang mariin ko itong hinawakan sa kanyang baiwang sabay kadyot. Kaagad kong naramdaman ang pagbaon ko sa kailaliman niya kasabay ng malakas na pag-ungol ni Charlotte. Gumalaw ka baby. Kaya mo yan. Wika ko pa sa kanya na kaagad nitong sumunod. Umindayog ito sa ibabaw ko kasabay ng pagyugyog ng kanyang dalawang bundok. Lalo tuloy akong nakaramdam ng libog kaya sa tuwing indayog niya sa ibabaw ko, sinasabayan ko iyon ng malakas na pagkadyot. Peanut, shit. Malapit na ako. Kaunti na lang, wika nito kasabay ng malakas nitong paghingal. Kaagad ko namang binaliktad ang aming pwesto habang hindi naghihiwalay ang aming mga kaselan. Alam kong pagod na si Charlotte, kaya ako naman ang nasa kanyang ibabaw ngayon. Peanut. I'm coming, halos pasigaw na bigkas ni Charlotte, kasabay ng lalong pagkabasa ng kanyang pagkababae. Alam kong nilabasan na ito pero patuloy pa rin ako sa gigil na gigil kong pag-ulos sa kanya. Katapos ng pagsirit ng mainit kong katas sa kaloob-looban ni Charlotte, hinal na hinal akong napahiga sa tabi niya. Sobrang intense ng bakbakan naming dalawa at parang mas gusto kong palaging buntisin itong asawa ko para magiging active pa lalo sa sex. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang mapansin ko nakapikit na ito. Bakasang pagod sa maganda nitong mukha kaya kaagad kong hinila ang makapal na comforter para itakip sa mga hubad naming katawan. Masuyo ko pa itong binigyan ng halik sa kanyang noo para ipadama ko sa kanya ang labis kong pagmamahal. Tired, malambing ko pang bigkas nang mapansin ko ang dahan-dahan na pagdilat nito.
Nagsusumiksik ito sa katawan ko kaya mahigpit ko itong niyakap. A little bit, sagot nito. Hindi ko maiwasang matawa habang hinahaplos ang maganda nitong mukha. Little bit daw pero kitang-kita ko ang pagod sa kanyang aura. Mapagkunwari talaga itong asawa ko. Well, let's sleep first para makapagpahinga tayo pareho, sagot ko. Kaagad naman itong tumango bago ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito hanggang sa dalawin ako ng antok. Muli akong nagising nang marinig ko ang tunog ng aking cellphone. Nang tignan ko si Charlotte, tulog na tulog pa rin ito kaya dahan-dahan akong bumangon at inabot ang aking cellphone para sagutin. Nagtaka pa ako dahil sa Kenneth ang tumatawag. Ang feature lawyer na apo ng mga Villarama. Hello! Kenneth, napatawag ka, mahina kong bigkas habang hindi inaalis ang pagkatitig ko sa mukha ni Charlotte. Sa pagod nito ni hindi man lang ito nagising sa pagtunog ng aking cellphone. May good news ako sa iyo na aresto na ng mga pulis si Maureen. Diretsahang sagot naman ni Kenneth sa kabilang linya. Muli kong sinulyapan si Charlotte bago dahan akong bumaba ng kama. Inayos ko pa ang makapal ng comforter na tumatakip sa katawan nito bago ko hinagilap ang roba at isinuot iyon. Diretso akong naglakad patungo sa balcony na kadugtong lang ng kwarto namin. Hindi masyadong pansinin iyon lalo na at natatakpan ng makapal ng kurtina ang sliding door na palabas ng balcony. That's good news. Tiyak na matutuwa nito si Charlotte, sagot ko naman. Sa wakas, nahuli din si Maureen. Siya ang dahilan kung bakit ayaw ni Charlotte maglalabas ng bahay. Baka daw abangan kami ni Maureen at kung ano ang gawin. Siya talaga ang prime suspect sa pagkamatay ni Dosi Carlos. Kung ano man ang naging dahilan niya, siya lang din ang nakakaalam noon. Nagbigay na siya ng statement. Inamin niya na siya ang pumatay kay Dosi Carlos. Kausap ko siya kanina at nakiusap siya sa akin na dalawin mo daw siya, muling wika ni Kenneth. Hindi ko naman inaiwasan na mapataas ang aking kilay. May dahilan pa ba para mag-usap kaming dalawa ni Maureen? Muntik niya nang sirain ang buhay mag-asawa namin ni Charlotte, kaya dapat lang na pagbayaran niya iyon lalo na at nakapatay siya. I don't have time to visit her. Mas kailangan ako ni Charlotte kumpara sa kapritsyo niya, walang gana kong sagot ko. But ito daw ang last request niya para sa'yo. Beside, nakapanganak na pala siya at pansamantalang nasa pangangalaga ng yari, sagot nito. Nagulat naman ako. Na pala. Buntis si Maureen bago ito nagtago. Posible ngang nakapanganak na siya sa mga sandaling ito. Of course, sure ako na hindi ako ang ama noon. Pero kung may batang involved sa sitwasyon na ito, sino ba naman ako para hindi pagbigyan ang hiling ni Maureen? For the last time, kailangan din siguro namin mag-usap total, may pinagsamahan din naman kami. Magpapaalam na lang siguro ako kay Charlotte. May intindihan niya naman siguro ang lahat-lahat. Okay fine, tingnan ko. Kailangan muna naming pag-usapan ni Charlotte ang tungkol dito, sagot ko at kaagad na nagpaalam kay Kenneth. Kahit papaano, gumaan din naman ang kalooban ko sa dalang balita ni Kenneth. Mapagbabayaran na ni Maureen lahat ng kasalanan na nagawa niya. Mabilis akong bumalik sa loob ng kwarto. Pambihira naman itong si Kenneth. Halos 2:00 na pala ng madaling araw kung tumawag. Mabuti na lang at hindi nagising si Charlotte. Pinagmasdan ko muna si Charlotte bago ako dahan-dahan na nahiga ng kama. Mahimbing pa rin itong natutulog at feeling ko bukas na ng umaga ang gising nito. Kinaumagahan. Nagising ako sa mahinang tunog na nagmula sa banyo. Napabalikwas pa ako ng bangon nang mapansin ko na hindi ko nakatabi si Charlotte, kaya nagmamdali akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo. Naabutan ko si Charlotte na nakasalampak ng upo sa harap ng toilet bowl at nagsusuka. Baby! What happened? Masama ba ang pakiramdam mo? Kaagad kong bigkas at mabilis itong dinaluhan. Hindi ito nakaimik kaya nag-aalala kong hinaplos ang kanyang likod. It's okay, bigkas ko pa pero nanginginig na ako sa takot at matinding pag-aalala. Alam kong nahihirapan na ito sa sitwasyon niya. Tuwing umaga ganito ang palaging routine ni Charlotte. Kung pwede nga lang na akuin ko na lang muna ang hirap na pinagdadaanan niya ngayon, ginawa ko na sana. Ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan ko ng tinalikuran ang pagmomodeling ko. Gusto kong ako mismo ang personal na mag-aalaga hanggang sa pagkapanganak niya. Magiging hands-on daddy din ako sa baby namin na never kong naranasan noong bata pa ako dahil maagang naghiwalay ang mga magulang ko. Ang magbuntis pala kay hindi biro.
Iyon ang napatunayan ko habang nakasalampak ako dito sa tiles ng banyo at halos yakapin ko na ang toilet bowl dahil sa matinding panghihina. Nagsusuka ako pero wala namang lumalabas maliban na lang sa mapait ng likido sa mula sa aking bibig. Parang may kung anong bagay ang humahalukay sa aking sikmura na hindi ko maintindihan. Tagaktak na nga ang pawis ko mula sa aking noo. Mabuti na lang at nasa tabi ko palagi ang aking very loving husband. Kung nagkataon, hindi ko ma-imagine ang sarili ko kung paano ba ang mangyayari sa akin sa ganitong sitwasyon kung sakaling wala siya. Are you okay? Sorry baby kung wala man lang akong magawa para maibsan man lang ng kahit kaunti ang nararanasan mo ngaon. Sorry, narinig ko pang bigkas ni Pianot habang patuloy ito sa paghaplos sa likod ko. Kahit na hirap ako, hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Lalo na nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi nito sa buhok ko. Don't worry, kakayanin ko. Relax ka lang dyan, sagot ko bago muli akong nasuka. Kasabay ng pagsusuka ko ay ang tensyon na nararamdaman ko mula kay Pinot. Ramdam na ramdam ko na ang panginging ng kamay nito na patuloy na humahaplos sa likuran ko. Kung hindi lang siguro sa hirap ng sitwasyon ko ngayon, baka kanina ko pa ito tinawanan. Halos 5 minuto pa akong nanatili sa hindi magandang sitwasyon dahil sa pagsusuka ko bago ako dahan na tumayo at naglakad patungo sa lababo para makapaghilamos at makapagmumog. Nakaalalay sa akin si Pinot buong oras ng pananatili ko sa banyo. Mumog lang din muna ang kaya kong gawin kapag umaga dahil hindi ko talaga gusto kahit ang lasa ng toothpaste. Tuwing morning lang naman sobrang sela ng panlasa ko. Kapag tanghali at hapon naman kaya ko namang mag-toothbrush na hindi na naduduwal. Sa mga pagkain naman, may mga specific na pagkain akong gustong kainin. Hangat maari, gusto ko iyong mga maasim kaya halos lahat yata ng klase ng siningang, na iluto na ni Pinot or hindi kaya ng sariling cook namin dito sa bahay. Halos kargahin na ako ni Pinot pabalik ng kwarto namin. Maayos niya akong inilapag sa kama at ipinatong-patong niya pa ang unan para pwede kong sandalan. Ganito ako tuwing umaga. Kailangan ko munang mag-relax bago bumaba ng garden para magpaaraw. Anong gusto mong kainin? Narinig ko pang muling tanong ni Pianot nang masiguro nito kontento na ako sa posisyon ko. Katulad pa rin ang dati. Nakangiti kong sagot. Kaagad na gumuhit ang lungkot sa mga mata nito bago nagsalita. Iyon pa rin? Hindi mo pa rin ba kayang kumain ng mga solid foods? Like bread, sinangag, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Pinot dahil sunod-sunod na akong umiling. No pe as of now, iyan lang talaga ang kaya ko, malambing kong sagot sabay ngiti dito. Alam kong hindi lang ako ang nahihirapan sa sitwasyon na ito. Pati na din siya kaya nga hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Nangangalumata na din ito at halatang kulang sa tulog. Alam kong stress din ito minsan sa mga pagkain ang gusto kong kainin. Kung bakit naman kasi kakaiba ang mga naiisip kong pagkain eh. Mga mahihirap pa talagang hanapin at sa sobrang babaw ng luha ko nitong mga nakaraang araw, ang bilis kong umiyak kapag hindi ko makuha ang gusto ko. Okay, ikukuha kita ng makakain mo. Sandali lang, sagot nito at mabilis akong dinampian ng halik sa labi bago ito nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sa kusina lang ang punta, may pahalik-halik pa eh. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ko. Muling bumalik si Pinot dito sa loob ng kwarto. Nagulat pa ako dahil marami itong dalang pagkain na alam niya naman na posibleng hindi ko rin kayang kainin. Hindi ko na nga mapigilang mapangiti dahil maliban sa skyflakes at warm water na kaya ko lang kainin tuwing umaga, may dala itong isang tray na mailaman na iba't ibang klase ng prutas tulad na lang ng strawberries, saging at marami pang iba. Maliban sa skyflakes may napansin din akong croissant na kaagad na ikinataas ng aking kilay. Bakit may croissant? Tanong ko. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito bago sumagot. Narinig ko kina Rafael at Veronica na okay din daw ang croissant sa mga masiselan na buntis kagaya mo. Ito din daw ang palaging kinakain ni Veronica, kaya naman naisip ko na baka pwede mo din subukan. Hindi iyong palagi na lang skyflakes laman ng sikmura mo tuwing umaga. Pwede mo din subukan ibang fruits, baby. Baka kaya mo nang kainin ang mga iyan, mahabang paliwanag ni Pinot. Parang gusto ko tuloy kiligin sa isiping lahat kaya niyang gawin magiging komportable lang ako. Hindi talaga ako nagsisisi na binigyan ko pa ito ng isa pang chance. Hindi ko sana nararanasan ang kakaibang kaligayahan ng puso ko ngayon kung pinairal ko ang galit ko sa kanya.
Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pinilit naman ni Pinot ituwid ang pagkakamaling iyon, kaya sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan, diba? Malapit na naming masilayan ang unang bunga ng pagmamahalan namin at alam kong lalo pang titibay ang pagmamahalan at pagsasama namin sa paglipas ng mga panahon. Bakit nga pala napatawag si Kenneth kagabi? Hindi ko mapigilang tanong kay Pinot habang inuumpisahan ko ng tikman ang croissant. In fairness, mukhang tama si Pinot. Nagugustuhan ko ang lasa. Mukhang graduate na ako sa Skyflakes kong breakfast tuwing umaga. Mukhang nagugustuhan din ng baby namin dahil wala akong naramdaman na bad reaction mula sa kanya. Hindi ako naduduwal katulad ng palagi kong reaction tuwing may nakakain akong hindi angkop sa panlasa ko. Tumawag sa iyo kagabi si Kenneth, diba? Ano ang sabi niya? Kaswal kong tanong kay Pinot. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagkagulat nito dahil sa tanong kong iyon. Kahit gaano ako kapagod kagabi, awari ako na may tumawag sa kanya kagabi. Narinig ko pa ang pagbangit niya ng pangalan ni Kenneth, kaya alam kong importante talaga ang kailangan ng pinsan kong iyon dahil kahit 10 oras na ng gabi, nagawa pa ring tumawag at mang-istorbo ng taong tulog na. Narinig mo? Sorry, akala ko mahimbing kang natutulog eh. Gulat na wika ni Pinot. Kaswal naman akong napatango. Yes, si Kenneth ang tumawag kagabi, diba? Bakit daw, nagtataka kong muling tanong. Huwag niyang sabihin na gusto niyang isekreto sa akin ang pagtawag ng pinsan ko na iyon sa kanya. Hindi ako makakapayag noon. Nothing serious. Kumain ka muna, sagot naman ito sa akin sabay iwas ng tingin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapataas ang aking kilay kasabay na pagbaba ko sa kinakain kong croissant. May sinisekreto ka sa akin, diba? Ano ba kasi iyon? Bakit tumawag sa iyo ang pinsan ko kagabi? Muli kong tanong. Kaagad naman itong napaupo sa tabi ko at muling dinampot ang binitiwan kong croissant at isinubo sa akin. Nakasimangot ko namang tinangap ang pagkain. About Maureen. Ibinalita niya na nahuli na daw si Maureen, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Nahuli na si Maureen? Sa wakas? Tama lang iyon dahil mapagbabayaran niya na din sa wakas ang lahat ng mga kasalanan na nagawa niya. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. At least hindi na ako kakaba-kaba na baka bigla na lang siyang lumitaw at muli kang agawin sa akin, sagot ko. Nagulat pa ako dahil kaagad na napahalakhak si Pinot. May nakakatawa ba? Kaagad na tanong ko sa kanya. Parang gusto nang manlaki pati butas ng ilong ko dahil sa inis. Ano kaya ang nakakatawa sa sinabi ko? Totoo naman Nitong mga nakaraang buwan kaakibat ng saya na nararamdaman ko ay ang takot na baka biglang umitaw si Maureen at muling ipagdiina. Nito na si Pinot talaga ang ama ng baby niya. Itinanggi na ang issue na iyan ni Pinot nang makailang ulit pero ewan ko ba. Hindi pa rin ako kontento. Nothing. As if naman magpapaagaw din ako, diba? Ikaw yata ang love ko kaya malabo iyang iniisip mo, baby, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Talaga lang ha? Well, malalaman ko iyan kapag muli naming makaharap si Maureen. Ano ngayon ang plano mo? Ano ba ang sabi ni Kenneth sa iyo? Tanong ko. Muling natigilan si Pinot at kita ko ang pag-aalangan sa hitsura nito. Sabihin mo na kasi. Promise kung ano man ang magiging desisyon mo, nandito lang ako para sumuporta, muli kong bigkas. Nasa kulong na siya ngayon pero gusto niya daw tayong makausap, sagot nito. Hadi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay. Pagkatapos ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin, may gana pa siyang mag-request ng mga ganitong bagay. Tingnan mo nga naman kung gaano kakapal ang mukha ng babaeng iyon. Fine, kapag umayos ang pakiramdam ko mamayang tanghali, pupuntahan natin siya, sagot ko na kaagad naman ikinagulat ni Pinot. Pero baby, hindi ka pwedeng pumunta sa mga ganyang lugar. Baka makakasama sa iyo lalo na sa kondisyon mo ngayon, sagot nito. Halata sa boses nito na tutulito sa gusto kong mangyari kaya kaagad akong umiling. Hindi pwedeng ikaw lang ang pupunta doon. Baka mamaya kung anong pang-aakit na naman ang gawin sa iyo ng Maureen na iyon. Maganda na iyong nasabi mo ako para masampal ko kaagad ang babaeng iyon kapag gumawa siya ng mga hakbang na hindi ko magugustuhan, seryoso kong sagot. Sa totoo lang, may tiwala naman ako kay Pinot. Kaya lang naman ito napaikot ni Maureen noon dahil sa pagpapaniwala nito na magkakaanak na sila.
Gayunpaman, gusto kong sumama dahil curious din kasi akong makita kung ano na ang hitsura ng babaeng iyon ngayon pagkatapos ng ilang buwan niyang pagtatago. Okay, much better na din nakasama kita pagpunta doon. Magpapasama na lang din siguro tayo kay Kenneth, sagot nito. Kaagad naman akong napangiti at muling itinoon ang buong atensyon ko sa pagkain. Kahit papaano, naging maayos naman ang buo kong umaga. Maliban sa pagsusuka na naranasan pagkagising ko, wala akong naramdaman na kakaiba. Patapos kong kumain, kaagad akong nagyaya kay Pinot sa garden para magpaaraw. Eksakto pagkatapos namin kumain ng lunch, dumating si Kenneth sa bahay para samahan kami sa presento. Nakausap na daw niya si Maureen kagabi bago siya tumawag kay Pinot. May ipinapakiusap. Daw ito sa kanya na labis kong ikinagulat. Gusto niyang ipaampon sa isa sa miyembro ng pamilya natin ang anak niya. Pero bakit? Wala ba siyang pamilya na pwedeng mag-alaga sa baby? Muli kong tanong. Hindi ko maiwasan na magtaka. Wala bang ibang kapamilya si Maureen na pwede niyang pag-iwanan sa baby niya habang nasa kulungan siya? I don't know. Hindi ko na natanong sa kanya ang tungkol sa bagay na iyan, sagot ni Kenneth. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa anak ni Maureen. Bata niya pa para pagdaanan ito. Na nasaan daw ba ang tatay ng batang iyon? I mean, sino ba talaga ang ama ng baby niya? Hindi ko maiwasang tanong habang hindi ko maiwasang mapasulyap kay Pino. Hindi kasali ang inosenteng bata sa gulong ito, kaya hindi siya dapat madamay. Don't worry pinsan. Confirm na hindi si Kuya Pinot ang ama ng anak niya, inamin niya sa akin kagabi, sabat naman ni Kenneth. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Malaking bagay para sa akin ang sinabi ngayon ni Kenneth. At least, sure na talaga ako na hindi magkakaroon ng anak sa labas ang asawa ko. Dali-dali na kaming bumiyahe papuntang police station kung saan pansamantalang nakapiit si Maureen. Sa totoo lang, hindi ko akalain na darating siya sa ganitong sitwasyon. Isa siyang kilalang artista pero umabot siya sa ganito kalungkot na pangyayari ng buhay niya. Hindi naman ako ganoon kasamang tao para maghangad ng hindi maganda sa kapwa. Nagkataon lang na hindi naging maayos ang una naming paghaharap kaya naging magkaaway kami dahil lang sa iisang lalaki. Pero kahit na ano ang mangyari, hindi ko matatangak sa sarili ko ang mga paratang niya sa akin noon na inagaw ko sa kanya si Pinot. Si Pinot na din ang palaging nagsasabi sa akin na wala silang relasyon. Na never niyang niligawan si Maureen pero may nangyayari sa kanila kagaya na lang din sa iba pang mga babaeng dumaan sa buhay niya. Kumbaga, ako ang pinaka-special sa lahat. Hinintay niya nga daw ako na umabot sa tamang edad para maligawan. Siya din daw ang gumawa ng paraan para maikasal ako sa kanya na hinding-hindi ko pagsisisihan lalo na at masaya ako sa piling niya at malapit na kaming magkakaanan. Are you sure ayos ka lang? Muling tanong sa akin ni Pinot habang nandito kami sa waiting area ng police station. Si Kenneth na ang nakikipag-usap sa mga kapulisan at hinihintay na lang namin ang approval para makausap namin si Maureen. I am fine a little hot pero ayos lang talaga ako. Pilit ang ngiting sagot ko at pasimple ko ng pinunasan ang pawis sa aking noo. May electric fan naman na nakatutok sa amin pero ewan ko ba, init na init talaga ako. Kung ganito kainit dito sa labas paano pa kaya sa loob ng kulungan? Sa isiping iyon, hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng awa kay Maureen. Alam kong hindi din siya sanay sa ganitong kainit na lugar dahil namuhay din naman siyang may pera at nabibili lahat ng gusto niya. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag ka nang sumama baby narinig kong sagot ni Pinot sabay abot sa akin ng bottled water. Ilang beses ko nang narinig sa kanya ang mga katagang iyon dahil siguro nag-aalala ito sa sitwasyon ko. Pero matigas din talaga ang ulo ko. Excited din akong makita ang sitwasyon ni Maureen niyaon. Kaagad ko naman kinuha sa kanyang kamay ang bottled water at uminom ng kaunti. Semi, maliit na bagay. Isa pa, gusto ko din makausap si Maureen, sagot ko kasabay ng paglabas ni Maureen habang may nakaagapay sa kanya na 2 pulis. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa amin habang baka sa mukha nito ang hindi maisatinig na paghihirap. Hindi ko maiwasang magulat sa hitsura niya ngayon. Ang dating Maureen na actress na palaging postura ay biglang naglaho. Ibang Maureen na ngayon ang kaharap ko kung ora lang ang pag-uusapan. Para din itong tumanda ng ilang taon sa hitsura niya ngaon. Sa bagay, sino ba naman ang hindi tatanda sa stress kung alam mong pinaghahanap ka ng batas?
Ni ang pag-aayos sa sarili ay nakalimutan niya na sigurong gawin dahil sa takot. Iyon nga lang, kahit naman malaki ang kasalanan niya sa akin, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya, lalo na nang nakaposas pa rin ito at malungkot na nakatingin sa amin ni Piano. Hindi ko na siya sasampahan ng kaso sa ginawa niya sa akin, pero alam kong makukulong pa rin siya, dahil siya ang prime suspect sa pagkamatay ni Dosey Carlos and umamin na nga daw pala ito sa mga kapulisan. Napakapit tuloy ako kay Pinot nang wala sa oras. Hinanap ng mga mata ko si Kenneth pero kausap nito ang isa sa mga pulis sa medyo hindi kalayuan sa amin, kaya muli kong ibinaling ang tingin kay Maureen na noon ay inalalaya ng makaupo ng mga pulis sa harap namin. Salamat naman at pinagbigyan niyo ang hiling ko, paumpisa nitong wika kaya muli akong napatitig dito. Ramdam ko din kasi ang lungkot sa kanyang boses, kaya hindi ko tuloy malaman kung maawa or malulungkot ba ako sa sitwasyon niya ngayon. May gusto ka daw sabihin sa amin? Pwede mo nang sabihin ngayon dahil hindi kami pwedeng magtagal, seryosong sagot ni Pino. Baka sa boses nito ang kawalang interes sa sitwasyon ngayon ni Maureen. Una, gusto kong humingi ng sorry sa mga nangyari Miss Villarama. Alam ko kung ano ang mga pagkakamali ko, kinain ako ng pride ko at hindi ko matangap na ikaw ang minahal ni Pino. Paumpisang wika ni Maureen habang nakatitig sa akin, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nagulat naman ako sa tinawag niyang pangalan sa akin. Miss Villarama talaga? Hindi ba pwedeng Direk Smith na lang total legal wife na ako ni Pino? Huwag niyang sabihin na kahit nakakulong na siya, hindi niya pa rin matangap na ako ang pinili ni Pino. Heist, parang ayaw ko na tuloy siyang kaawaan ngayon. Stop it, Maureen. Hindi kami pumunta dito para marinig iyang feelings mo. Alam mo naman na never na naging tayo. Sa umpisa pa lang, alam mo na kung ano ang papel mo sa buhay ko, diba? Bakas na ang pagkabagot sa boses ni Pianot habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy maiwasan na mapataas ng kilay. Kailan pa naging mainipin ang asawa ko? Paanong nangyari ito? Ikaw ba talaga ang pumatay kay Dosey Carlos? Hindi ko maiwasang tanong. Kaagad kong napansin ang paglambong ng aura ni Maureen bago dahan-dahan na tumango. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Pinot. Elisay, magkamag-anak kayo, diba? Magkakampi, naguguluhan kong tanong. No. Hindi kami magkamag-anak. Pinalabas lang namin ang ganoong istorya dahil ayaw kong pagpistahan kami ng media, sagot naman ni Maureen. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Noong last na punta ko sa bahay niya, nagtalo kami. Inutusan niya ako na ilabas ko daw sa press ang katotohanan kung sino ba talaga ang tatay ng baby ko. Of course, hindi ako pumayag. Ayaw ko. Gusto kong habang buhay na paniniwalaan ng mga tao at ng mga fans ko na si Pinot ang ama ni baby. Umaasa pa rin ako na kaming dalawa pa rin ni Pinot hanggang huli. Nababalik pa rin siya sa akin. Umiiyak ng sambit ni Maureen. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Ang sarap pagsasampali ng Maureen na ito para magising siya sa katotohanan na hindi lahat ng gusto niya ay pwede niyang makuha. Imagine, sa kabila ng mga nangyari, wala pa rin pala talaga siyang plano na sumuko. Gusto niya talagang sirain ang pagsasama naming dalawa ni Pinot. Heist? Maitim pala talaga ang budhi ng Maureen na ito, kaya dapat lang siguro na hindi ko siya kaawaan. Dapat lang talaga na makulong siya para matahimik na kami. Mahal mo siya pero nagawa mong magpabuntis sa iba, hindi ko maiwasang bigkas. Nang uusig ang mga matang tinitigan ko ito. Pinunasan muna nito ang luha sa kanyang mga mata bago niya ako sinagot. Si Pinot na din ang nagsabi sa akin noon pa na walang label ang relasyon namin. Malaya siyang mabutihan sa ibang babae, ganoon din ako. Doktor si Carlos at gusto niya talagang magkaanak kami kaya ginawa niya ang lahat para mabuntis niya ako, sagot nito. Well, confirm na nga. Si Dosey Carlos nga pala talaga ang ama ng anak niya. Kapal ng mukha niya para ipaako kay Pinot ang bata. Masyadong liberated. Pumapatol kasi sa walang label na relasyon kaya siya din ang talo sa huli. Alam naman pala niya na sa umpisa pa lang, naglulukuhan na silang dalawa ni Pinot pero patuloy pa rin na umaasa na silang dalawa ang forever. E paano naman ako? Ako ang pinakasala ni Penaot kaya ipaglalaban ko talaga ang karapatan ko. Ikaw ba ang pumatay kay Dosey Carlos? Ikaw ba ang pumatay sa ama ng sarili mong anak? Hindi ko maiwasang tanong.
Kahit naman may binitiwan na siyang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Dulce Carlos, gusto ko pa rin marinig sa sarili niyang bibig ang katotohanan. Aksidente lang ang nangyari. Alam ng Diyos na wala akong balak na patayin siya. Tinakot niya ako. Pinagbantaan na kapag hindi daw ako mapupunta sa kanya, papatayin niya daw ako. Kaming dalawa ng anak niya. Umiiyak na sagot nito. Muli naman kaming nagkatinginan ni Pinot. Yes, siya ang ama. Kaya nga lahat ng iniutos ko sa kanya sinusunod niya eh. Alam kong masyado akong naging masamang tao. Sa bagay, wala naman siyang ibang choice kundi ang sumunod sa kung ano ang gusto ko dahil palagi ko siyang tinatakot noon na ipapalaglag ko ang bata kapag hindi matupad lahat ng plano ko. Iyon ay masira kayong dalawa ni Pinot para muli siyang bumalik sa akin, mahabang salaysay nito. Kung wala lang siguro kami dito sa presento baka kanina ko pa ito sinabununtan eh. Nakakagalit pala talaga ang mga niisip nitong plano. Napakamakasariling babae. Alam kong hindi na ako makakalabas dito sa kulungan. Malaki ang nagawa kong kasalanan at kailangan kong mapagbayaran iyon. Pero sana, sa hihilingin ko sa inyo ngayon, sana mapagbigyan niyo ako, muling bigkas ni Maureen. Pigil ko naman ang sarili ko na pagtaasan ito ng kilay. Sa lahat ng mga kasamaan na nagawa niya sa akin, may gana pa talaga itong humiling sa amin. Saan kaya siya kumukuha ng kapal ng mukha para gawin ito? Ito na lang ang last wish ko sa inyo at haharapin ko ng buong puso kung anuman ang parusa sa akin ng batas, muling bigkas ni Maureen. Baka sa boses nito ang pakiusap. Ano iyon? Maliban sa mga kini, kwento mo ngaon ano pa ang kailangan mo sa amin. Tama na ang paligoy-ligoy Maureen dahil wala na kaming time para manatili pa ng matagal sa lugar na ito, walang ganang sagot naman ni Pinot. Bakas pa rin sa boses nito ang kawalan ng interes. Ni hindi man lang ito nakikitaan ng pagiging apektado sa pag-iyak ni Maureen ngayon. Pwede bang kayo na ang bahala sa anak ko? Alagaan niyo siya at sana ituring niyo siyang parang tunay niyo na ding anak, umiiyak na pakiusap ni Maureen na labis kong ikinagulat. Kung ganoon, totoo ang sinabi ni Kenneth na gusto niyang ipaampon ang baby at sa amin pa talaga. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatingin kay Pinot sabay iling. Naawa ako sa anak nito pero hindi pa ako ready mag-alaga ng anak ng iba. Ni hindi ko pa nga alam kung paano alagaan ang magiging anak namin ni Pinot eh. Alam kong mangangapa pa ako kaya ayaw ko munang dagdagan kung ano man ang responsibilidad ng isang baguhang mga magulang. No. I'm sorry, pero hindi pwede, si Pinot na ang sumagot. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa mga mata ni Maureen. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang makaramdam ng awa sa kanya. Alam kong torture para sa kanya ang pagkakahuli niya ngayon at pagkawalay sa kanya ng kanyang anak. Lalo din yatang magpapahirap ng kalooban niya sa isiping walang mag-aalaga sa kanyang baby. Sa bagay, nasa pangangalaga nga daw ng Sete. Pero iba pa rin na lumaki ang anak niya na may kikilalaning kumpletong pamilya. Please, kayo lang ang alam kong pwede kong mapag-iwanan sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari sa atin, gusto ko pa rin ipagkatiwala sa inyo ang baby ko. Wala akong ibang hangad kundi ang kapakanan niya, umiiyak na sambit ni Maureen. Baka sa boses nito ang pagmamakaawa. Para namang pinipiga ang puso ko dahil sa naramdaman kong habag sa kanya. Malapit na din akong maging mommy at parang ramdam ko na din ang nararamdaman niya ngayon. Pero hindi ko talaga kayang pagbigyan kung ano man ang hinihiling niya ngayon dahil hindi ko pa talaga kaya ang mag-alaga ng anak ng iba. Lalo na ng anak ng taong minsan kung naging karibal sa puso ni Pinot. Aalis na kami. Kung gusto mong ipaampon ang anak mo, maghanap ka ng iba. Huwag kami, malamig na sagot ni Pinot sabay tayo. Inalalayan din ako nitong makatayo, kaya kaagad na din akong nagpaubaya. I am sorry Maureen. Don't worry, gagawa ako ng paraan para makahanap ng pwedeng umampon sa anak mo. Sorry, malungkot kong bigkas at sabay na namin siyang iniwan ni Pinot. Alam kong malaking kasalanan ang pagtanggi sa gusto niyang mangyari pero wala kaming choice. Sariwa pa ang sugat sa mga nangyari at hindi ganoon kabusilak ang puso ko para pagbigyan kung anuman ang gusto niya. Gusto ko kapag mag-alaga or mag-ampon ako, gusto ko iyong bukal sa puso ko. Isang malaking responsibilidad ang pag-aalaga ng bata, lalo na kapag hindi naman siya nangaling sa iyo. Isa pa, malapit na din kaming magkaanak ni Pinot at gusto kong ibigay sa baby namin ang buo kong atensyon at pagmamahal. Don't worry, maghahanap ako ng tao na pwedeng umampon sa anak niya,
narinig ko pang sambit ni Pinot habang naglalakad kami pabalik ng kotse. Ramdam niya din marahil ang bigat ng kalooban ko kaya niya nasabi ang katagang iyon. Apo, kumusta na ang maganda kong apo? Kaagad na salubong sa amin ng nakangiting si Grandmama Carissa habang papasok kami ng mansion. Family Day ng Villarama clan ngayon at talagang inagahan namin ang pagpunta naming dalawa ni Pinot dito sa mansion dahil gusto kong sulitin ang araw na makasama ng buong pamilya at mga mahal sa buhay. Isa pa dadalaw din daw si Jen ngayon kaya excited kaming lahat. Sa ilang buwan na pananahimik nito talagang excited na ako na muli itong makasama at makausap. Hello Grandmama! Good morning po, nakangiti kong bati sabay yakap dito. Kaagad ko namang naramdaman ang paghalik nito sa pisngi ko kaya naman lalong lumawak ang pagkakangiti ko sa aking labi. Kumusta na kayo mga apo? Nako, parang kailan lang at heto ka na mabibigyan mo na din kami ng apo sa tuhod ng grandpa mo, nakangiting sagot ni Grandmama Carissa at kumalas pa ito sa pagkakayakap sa akin, sabay haplos sa aking tiyan. 4 months pregnant pa lang naman ako pero halata na ang umbok ng aking tiyan. Kung noong mga nakaraang buwan napakaselan ko sa pagkain, iba naman ngayon sobrang takaw ko at wala akong inaayawan. Graduate na din sa aking mga morning sickness na siyang labis naming ipinagpasalamat ni Pinot. Good morning Grandmama, narinig ko namang bati ni Pinot sabay halik sa pisngi nito. Thank you iho at napadalaw kayong dalawa dito sa mansion. Hindi ka naman ba masyadong pinapahirapan ng apo ko? Tanong ni Grandmama kay Pinot na kaagad na ikinangiti nito. Hindi na po Grandmama. Graduate na po kasi siya sa kaka-request ng kung ano-anong mga pagkain na minsan, hindi ko kayang hanapin dito sa Pilipinas, ngiting-iti namang sagot ni Pino. Parang gusto ko tuloy kutusan itong asawa ko. Gusto pa yata akong siraan kay Grandmama. Ganyan talaga sa unang trimester ng pagbubuntis. Kung ano-ano ang mga hinahanap na mga pagkain na hindi din naman kayang kainin. Nakangiting sagot naman ni Grandmama. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Pinot. Ay siya sakto ang dating nyo. Sumabay na muna kayong kumain ng breakfast. Mamaya ng kaunti nandito na din iyong iba niyong mga pinsan, kasama na si Jen at ang mga titos at titas nyo, nakangiting dagvavava ni Grandmama at nagpatiuna na itong naglakad papasok ng mansion. Naglalambing naman akong humawak sa braso ni Pinot at kaagad na kaming sumunod kay Grandmama hanggang sa makarating kami ng dining area, kung saan naabutan namin si Grandpapa Gabriel na halatang hinihintay kami. Good morning Grandpapa, sabay pa naming bati ni Pinot dito at kaagad akong naglakad palapit dito para halikan ito sa kanyang pisngi tanda ng pagbati at paggalang. Naramdaman ko pa ang pagtapik ni Grandpa sa balikat ko bago masaya akong tinitigan sabay haplos sa nakaumbok ko ng tiyan. Masaya kami at sa wakas nakadalaw din kayo sa amin mga apo. Wika ni Grandpapa kasabay ng paglapit ni Pinot dito para magmano. Pasensya na po kayo Grandpapa kung ngayon lang kami nakadalaw, magalang na sagot naman ni Pinot dito. Kaagad naman gumuhit ang ngiti sa labi ni Grandpapa at sinenyasan kami nito na pwede na kaming maupo kaya kaagad naman kaming tumalima ni Pinot. Minsan talaga ang pag-aasawa ay hindi maiiwasan na magkaroon ng problema. Pero masaya kami ng grandma nyo na nakikita kayong dalawa na masaya ang magkasundo na, nakangiting wika ni Grandpa sa amin. Pasensya na po kayo sa mga nangyari Grandpa, Grandma. Promise po, kung ano man ang mga pagkakamali na nagawa ko, hindi na po mauulit iyon, nagpapakumbabang sagot ni Pino. Aasahan namin yan iho. Hindi talaga kami pumapayag na may manakit sa aming mga apo, pero kung ito naman ang way para mas matuto pa sila sa buhay, wala kaming choice kundi intindihin na lang ang lahat. Pero sana, iwasan mo nang paiyakin ang apo namin. Mahal namin yan at hindi kami papayag na aapakan siya ng kung sino-sino lang, mahabang wika ni Grandpapa. Kita ko naman ang sinserong pagtango ni Pinot at itinaas pa nito ang kanang kamay na parang nanunumpa. Promise po, hinding-hindi ko nahahayaan pa na muling masaktan si Charlotte. Wika nito na kaagad namang ikinangiti ni Grandmama at Grandpapa. Sobrang saya ng puso ko nang marinig ko ang pangakong iyon ni Pinot. Sana nga wala ng problemang darating sa aming pagsasama. Pangarap ko din talaga na magkaroon ng masayang buhay kasama siya. Sana ang buhay mag-asawa namin ni Pinot ay matulad kina Grandma at Grandpa na sa paglipas ng maraming taon nakikita naming lahat kung gaano sila kakontento at kasaya sa isa't isa. Good morning everyone, naputol ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang masayang boses na kakapasok pa lang dito sa kusina.
Si Uncle Rafael at Veronica habang nakagiting naglakad palapit kina Grandma at Grandpa para humalik sa pisngi bago ibinaling ang tingin sa aming dalawa ni Pinot. Well, sa wakas dumalaw din kayo. Ilang family day na ba ang absent kayo? Si Uncle Rafael na ang unang nagsalita sa matalang nilapitan naman ako ni Veronica para makipagbeso, beso sa akin. Pasensya na bro. Sa dami ng problema na dumating sa amin ng baby ko, ngayon lang nagkaroon ng time na makadalaw. Sagot naman ni Pinot na noon ay nakatayo na para makipag-shake hands kay Uncle Rafael. Napansin ko pa ang pag-ismid ni Uncle Rafael at malakas nitong tinapik sa balikat si Pinot na kaagad namang ikinangiwi ng asawa ko. Sa susunod na gumawa ka pa ng kalokohan sa pamangkin ko, matutulad talaga ang kapalaran mo kay Drake. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para liwan ka ng martir kong pamangkin, narinig kong banta ni Uncle. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay. Hindi ko naman maiwasan na maitaas ko ang aking kilay dahil sa sinabi ni Uncle Rafael. Martir talaga? Hindi ba pwedeng nagmahal lang ako at pilit na umaasa na sana maging maayos din kami? Hindi naman ako nabigo dahil naging okay ang pagsasama naming dalawa ni Pinot at malapit na nga kaming magkakaanak. Nakakulong na din si Maureen kaya nakuha ko na ang hustisya na para sa akin. Although, hindi na ako nag-abala pang magsampa ng kaso, pero mabubulok pa rin siya sa kulungan dahil nakapatay siya. Tuluyan na din nasira ang career ni Maureen na matagal na panahon niyang iningatan. Ang hindi ko lang maiwasang ipagtaka ay sobrang tahimik ni Uncle Rafael noong nagkaproblema kaming dalawa ni Pinot. Ang akala ko talaga wala itong alam sa problema ko dahil masyado itong abala sa Villarama Empire. Pero base sa lumalabas sa bibig nito ngayon, mukhang may alam ito at ramdam ko na gusto nitong saktan si Pinot ngayon. Uncle naman, kung makatapik ka naman sa asawa ko, parang tatangalin mo na ang balikat niya apila ko pa. Nakakaawa kaya ang Pinot ko. Wala na nga siyang ginawa sa araw-araw kundi pagsilbihan ako tapos sasaktan niya pa. Iyan, ganyan ka. Akala ko ba matapang ka? Pagkatapos kang saktan ng gunggong na ito talagang ipagtatangol mo pa siya ngayon, sagot naman ni Uncle sa akin na ikinangiwi ko. Bakit parang late na yata ang galit niya? Sa bagay, ngayon lang pala kami nagpakita sa kanya, kaya ngayon lang siguro niya na ilabas ang galit niya. Pambihira talaga itong si Uncle. Hindi nga nagagalit si Grandpapa Gabriel at Grandmama Carissa, tapos siya itong gusto pa yatang disiplinahin si Pinot gayong mag-best friend naman sana sila. Rafael, enough, ikaw talaga. Hindi na kailangan pang ibalik ang nakaraan na. Tapos na iyon at masaya na silang dalawa Sabat naman ni Veronica at hinawakan pa nito sa kamay si Uncle para siguro pakalmahin. Naniningkit na kasi ang mga matang nakatitig kay Pinot at kung hind lang siguro sa presensya nila Grandmama at Grandpapa kanina pa nakatikiim ng sapak si Pinot dito. Kumain na muna tayo, sabat naman ni Grandmama Carissa, kaya kaagad nang naupo si Uncle Rafael at Veronica sa tapat namin. Hindi ko naman maiwasan na makahinga ng maluwag dahil natapos din ang tensyon. Nakakatakot pa naman kung magalit si Uncle. Nambubugbog talaga minsan. So kumusta ka na Charlotte? Ilang buwan na nga ba ang tiyan mo? Tanong ni Veronica sa akin. Kita ko ang excitement sa kanyang mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy maiwasan na mahawas ang ngiti niya. Kakapanganak pa lang din ito pero ang ganda niya pa rin. Napakamasayahin at kita ko na kontento talaga ito sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay ni Uncle Rafael dito. 4 months na. Excited na nga kaming dalawa ni Pinot na masilayan siya Nakangiti kong sagot habang nilalagyan ni Pinot ang pinggan ko ng pagkain. Good. Don't worry, mahirap talaga ang magbuntis pero kapag makaraos ka na, walang kapantay na saya ang hatid noon sa atin, lalo na kapag mahawakan na natin ang baby natin. Sagot naman ni Veronica na lalo kong ikinangiti. Yes, nararanasan ko ngayon ang hirap sa pagbubuntis pero hindi ako susuko. Plano ko kayang bigyan ng maraming anak si Pinot para mas masaya. Saktong kakatapos lang namin kumain ang dumating si Jen, kasama ang anak nilang dalawa ni Drake. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko ang malaking pagbabago ng aura ni Jen. Bumalik na ang dati nitong katawan na siyang nagpalutang ulit ng kanyang angking kagandahan. Hindi katulad noong kakahiwalay lang nilang dalawa ni Drake na puro problema ang nakikita sa mga mata nito. Nakakangiti na ito although, bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata pero masasabi ko na unti
unti na itong nakaka-moved on sa kanyang pinagdaanang pagkabigo kay Drake. Kumusta ka na? Wow! Totoo nga buntis na ang Charlotte namin, ngiting-ngiting wika ni Jen at mahigpit akong niyakap. Ilang buwan lang naman kaming hindi nagkita pero sobrang na-miss ko siya. Kumusta ang bakasyon? Nakangiti ko namang tanong sa kanya at kumalas na ako sa pagkakayakap dito. Hindi pwedeng patagalin ang higpit ng yakap ni Jen sa akin dahil baka mapitpit ang baby namin ni Pinot. Bakasyon talaga? Hindi ba pwedeng sandali lang akong umalis para moved on, natatawa nitong sagot. Sabay naman kaming napahagikik ni Veronica sa sinabi nito. Sa wakas, bumalik na din ang dating Jen. Hindi man totally healed ang sugat sa puso nito pero alam namin na magiging matapang na ito para harapin lahat ng pagsubok na darating sa kanyang buhay. Nanghihinayang man kaming lahat dahil mabilis na natapos ang masayang pagsasama nilang dalawa ni Drake. Wala naman kaming ibang hangad kundi matagpuan ni Jen kung ano man ang makakapagpaligaya sa kanya. Hindi man ngayon pero sana sa mga susunod na buwan or taon. Grabe Jen, sobrang na-miss ka namin. Nabangit nga pala nila Tita Arabella na dito ka na daw ulit sa Manila magstay. Wika ni Veronica na kaagad na nagpangiti sa akin. Talaga? Dito ka na ulit sa Manila? Wow, as in wow. Ibig lang sabihin ito, pwede na tayong magbonding tulad noon, nakangiti ko namang sabat. Yes, pwede din kaya lang sa kondisyon mo ngayon parang hindi ka muna pwedeng sumama. Natatawang sagot naman ni Jen na sinigundahan naman ni Veronica. Naka-moved on na nga ang pinsan ko dahil marunong ng mang-asar eh. Hindi ko tuloy maiwasan na mapasimangot. Nga pala, hindi pa ako makakasama sa kanila sa ngayon dahil buntis pa pala ako. Kailangan ko munang iiri ang baby ko bago ako makasama sa mga bondings nila. Highest, kung noon halos hindi ako makasama sa kanila dahil minor pa ako, iba na naman ngayon. Hindi ako pwedeng sumama dahil buntis ako. Kailan kaya sasakto ang schedule ko sa kanila? Oops! Huwag malungkot, nagbibiro lang si Jen. Maraming mga outdoor bondings na pwede nating gawin na hindi naman makakaapekto sa pagbubuntis mo, natatawang wika ni Veronica na kaagad ko namang ikinangiti. So, kumusta ka na? I mean, moved on ka na ba nangyari sa inyong dalawa ni Drake? Hindi ko mapigilang tanong kay Jen. Nandito kaming tatlo sa garden samantalang kausap naman ni Uncle Rafael si Pinot sa hindi kalayuan sa amin. Ayos na ako, nasasaktan pa rin pero kakayanin. Minsan na akong naging baliw sa matinding pagmamahal ko kay Drake kaya magiging malaking lesson na iyon sa akin. Kailan ko lang din na-realize na kailangan ko din palang magtira para sa sarili ko, para kung sakaling lokohin man tayo ng lalaking mahal natin, hindi na siguro noon kasakit ang lahat. Kasalanan ko, minahal ko ng sobra si Drake at dumating pa sa point na hindi ako nagtira sa sarili ko kaya noong niluko niya ako, feeling ko wala nang bukas na naghihintay sa akin, madadaming sagot ni Jen. Ramdam na ramdam ko ang hinanakit sa boses niya, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Of course, kaya ka nga nagbalik dahil kaya mo nang i-handle ang sakit diba? Sagot naman ni Veronica. Pilit ang ngiting tumango naman si Jen. Yes, nagbalik ako dahil gusto kong ipagpatuloy ang buhay ko. Malungkot kaya tumira ng bukid. Kahit papaano, namimiss ko din ang buhay dito sa syudad. Pabirong bigkas ni Jen, kahit nabakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata, pilit pa rin itong pinapasigla ang kanyang boses. Sa bagay, hindi ganoon kadaling maka-moved on, ilang buwan pa lang naman ang nakalipas kaya alam kong sariwa pa rin ang sugat sa puso ni Jen. Ready ka na ba kung sakaling mag-cruise ulit ang landas niyong dalawa ni Drake? In fairness ha, ang alam niya deads ka na talaga at dinig ko talagang nagluksa siya. Sagot ko naman na kaagad na ikinataas ng kilay ni Jen. Huwag kang maniwala sa lalaking iyon. Magaling magkunwari at magpaikot ng tao. Bahala na siya sa buhay niya, sagot naman ni Jen na kaagad naman naming ikinangiti ni Veronica. Sa wakas, naging palaban na si Jen. Ang laki na ng ipinagbago niya simula noong last kaming nagkita. Mukhang nagbalik na ang malditang Jen. Hay, ano kaya ang magiging reaksyon ni Drake kung sakaling magkita sila ulit? Magagalit kaya siya dahil niluko siya ng buong Villarama clan dahil pinaniwala siya ng lahat na patay na si Jen or mas matutuwa siya dahil hindi naman pala talaga totoong binawian ng buhay si Jen? Well, mukhang exciting ang mga susunod na kabanata. Gayunpaman, bahala na nga sila. Basta ako, masaya na sa piling ni Pinot.
Nagmamahalan kaming dalawa at bubuo kami ng masaya at malaking pamilya. Before lunch, halos nagsidatingan na din ang halos lahat ng miyembro ng pamilya Villarama, kasama na ang aking mga magulang na sila, Papa Christopher at Mama Carmela. Masayang kumustahan at batian ang maririnig sa buong paligid. Akala mo naman hindi palaging nakikita kung makaasta eh. Well, super swerte ako dahil nagiging bahagi ako ng pamilyang ito. Isang pamilyang nagkakasundo at puno ng pagmamahalan. Hindi pa ba dumadating si Kenneth? Narinig kong tanong ni Grandpa Gabriel sa lahat habang nakaupo kami sa mahabang dining table. Mag-uumpisa ng kumain ng lunch at present na ang halos lahat ng pamilya maliban kay Kenneth. Sorry Dad. Baka malilate lang, hinging paumanhin ni Tita Arabella. Gaano ba kaabala ang batang iyan at nakakalimutan yata ang routine ng buong pamilya kapag weekend, sagot naman ni Grandma Carissa. Marami talagang drama sa buhay ang kapatid kong iyon, Grandma. Hayaan niyo po, yari sa akin iyan mamaya pagdating niya, si Jen naman ang sumagot. Dalawa lang silang magkapatid ni Kenneth pero akala mo mga aso at pusa. Palaging nag-aaway at hindi magkasundo. Pero alam naman namin na sa kabila ng mga away nilang magkapatid, nakatago doon ang pagkikare at respeto sa isa't isa. Bueno, mauna na tayong kumain. Hindi pwedeng paghintayin ang grasya dahil lang sa isang taong walang disiplina pagdating sa oras, sagot ni Grandpa Gabriel na kaagad na ikinangiwi ni Tita Arabella. Mukhang may pinsan akong madidisiplina ngayong araw. Good afternoon everyone. Sorry I'm late, sabay-sabay kaming napalingon nang marinig namin ang masiglang boses ni Kenneth. Kung makaasta akala mo naman hindi late dumating. Diyos mio! Ano iyan kaninong baby iyan? Narinig kong histerikal na tanong ni Tita Arabelle. Dali-dali itong tumayo at sinalubong ang parating na anak. Lahat kami ay nakatingin lang sa gawin ni Kenneth habang naghihintay ng kasagutan. Mom naman! Hinaan mo ang boses mo. Baka magugulat si baby eh. Saway naman ni Kenneth sa ina. Ken kaninong anak iyan? Bakit hindi mo man lang nabangit sa amin na nakabuntis ka pala? Kaagad namang sabat ni Tito Court. Halos lahat sa amin nawala ang atensyon sa kinakain. Kahit sila Grandpapa Gabriel at Grandmama Carissa ay kay Kenneth nakatuon ang buong atensyon. Dad naman. Hindi po ako nakabuntis pero magiging anak ko na siya. Palalakihin ko siya at ibibigay ko sa kanya ng pangalan ko. Nakangiti namang sagot ni Kenneth na lalong nagpagulo ng sitwasyon. Hindi ko tuloy maiwasan na mapakalabit kay Pianot nang may biglang sumagi sa isipan ko. Si Maureen, ang anak ni Maureen hindi kaya? Kaagad akong napatayo at naglakad palapit kay Kenneth. Tinitigan ko ang mukha ng baby at napatitig kay Kenneth. Don't tell me, ikaw ang umampon sa anak ni Maureen, diretasyahan kong tanong. Kaagad namang napangiwi si Kenneth at sininyasan pa ako mahuwag maingay. Kaagad ko naman itong sinimangutan. Maureen who? Iyong actress na dating ka-fling ni Pinot, si Uncle Rafael na ang sumagot na lalo kong ikinasimangot. Kailangan pa ba niyang kalagkarin ang pangalan ni Penaot sa ganitong usapin? Highest, kung hindi ko lang ito Uncle, ang sarap bigyan ng flying kick kahit buntis ako. Ano ba ang pumasok sa kukute mo at bakit ka nag-ampo ng bata? Bulyaw ni Tita Arabella sa anak. Kaagad namang napakamot ng ulo si Kenneth habang nakatingin kina Grandmama at Grandpapa na parang nagpapasaklolo. Naawa po kasi ako nakakulong na nga ang nanay niya baka kung saan-saan pa siya mapunta. Katwiran ni Kenneth. Lalo naman itong pinaningkitan ng mga mata ni Tita Arabella dahil sa sobrang inis. Ibalik mo iyan. Ibalik mo ang batang iyan kung saan mo siya kinuha. Malakas ang boses na wika ni Tita Arabella habang pulang-pula ang mukha dahil sa galit. Mom! Hindi na siya pwedeng ibalik. Magiging kaawa-awa ang kanyang paglaki kapag hindi ko siya ampunin. Sagot naman ni Kenneth. Talagang desidido itong ampunin ang bata. Sa bagay, sino ba namang ina ang hindi mawindang kung ganitong bigla na lang nag-uwi ang anak nila ng sanggol na hindi naman nila kaano-ano? Matatangap pa yata ni Tita Arabella na nakabuntis si Kenneth, kaysa mag-ampon and worst anak pa talaga ni Maureen. Aalagaan? Kenneth naman. Nag-iisip ka ba? Kaya mo na bang mag-alaga ng sanggol? Ni hindi ka pa nga halos marunong magligpit ng higaan mo tapos kukuha ka ng bata. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking responsibilidad itong ginawa mo? Naiinis na sagot ni Tita Arabella.
Kaagad naman napatayo si Jen at nilapitan na din ang ina at kapatid na nag-uumpisa ng magtalo. Manaman, ayaw niyo po ba noon? Magiging daddy na ako at magiging responsible na ako sa bawat kilos ko. Pag-ibigan niyo na po ako, mom. Kahit ngayon lang. Promise, magiging mabuting daddy ako kay baby at palalakihin ko siya na dala ang pangalan at apelyedo natin. Nakangiting sagot naman ni Kenneth. Parang hindi ito apektado sa galit ng ina. Wala na lang tuloy magawa si Tita Arabella kundi ang bumalik sa kanyang kinaupuan. Problemado ang mukha nito dahil kay Kenneth. Imbes na masayang family day ito para sa lahat, naging malaking debate patuloy ang nangyayari ngayon. Hayaan nyo na. No choice tayo kundi suportahan na lang kung ano ang gusto ni Kenneth. Anghel din iyan at ngayong nandito na siya, wala tayong choice kundi tangapin siya sa pamilya natin. Si Tita Miracle na ang sumagot na kaagad namang ikinangiti ni Kenneth. Nag-thumbs up pa si Kenneth kay Tita Miracle na parang tuwang-tuwa dahil sa wakas may kakampi na siya. Oh, kaya naman pala ang cute naman pala ni baby, narinig ko namang sambit ni Jen na lalong ikinataas ng kilay ni Tita Arabella. Hindi pa rin ito tanggap ang desisyon ng anak. Kinuha pa ni Jen ang baby si bisig ni Kenneth at inihihili. Cute at maganda talaga ang batang iyan dahil anak ng dating artista Maganda naman talaga si Maureen, kaya lang nagiging lukaret dahil sa pagiging makasarili. Sa bagay, mukhang tama ang desisyon ni Kenneth na siya na lang ang umampon sa bata. Iwas sundot ng konsensya sa akin iyon dahil sa amin unang inalok ni Maureen ang pag-aalaga na tinangihan ko. Ang problema lang talaga sa ngayon ay mukhang tutol si Tita Arabella tungkol dito. Hayaan nyo na. Anghel din ang batang iyan. Mas maganda nga iyan para before mag-asawa itong si Kenneth, may alam na siya kung paano mag-alaga ng bata, si Grandmama Carissa na ang pumagitna. Mukhang sang-ayon sila ni Grandma sa gusto ni Kenneth, kaya lalong lumapad ang pagkakangiti ni Kenneth. Feeling nanalo sa debate For sure, 100% hindi mo pa kayang alagaan ang batang iyan, Kenneth. Heist, feeling ko mamumuti ang buhok ko sa konsumiyon sa iyong bata ka. Himutok na sagot naman ni Tita Arabella. Hayaan mo na. Marami naman tayo na pwede aalalay kay Kenneth sa pag-aalaga sa bata. Ibigay niyo na kung ano ang gusto niya, total masaya naman siya sa ginagawa niya ngayon. Mas magiging maayos ang kinabukasan na naghihintay kay baby kung si Kenneth ang kikilalanin niyang daddy, sagot naman ni Grandpa. Pero dad, sobrang abala sa buhay niyan, baka mapabayaan lang din ang baby na iyan at kung ano pa ang mangyari. Hindi iyan tutatao iyan at malaking responsibilidad iyan. Ayaw pa rin papigil na sagot ni Tita Arabella. Kung ganoon, magiging dalawa na pala ang apo niya. Isa kay Jen at isa naman kay Kenneth. Magiging busy lola na pala ito kaya siguro grabe ang pagtutol niya. Pero mukhang wala na siyang magawa dahil nakuha na ni Kenneth ang approval nila Grandpa at Grandma. Malambot ang puso nila Grandma at Grandpa pagdating sa baby kaya hindi talaga iyan sila magdadalawan isip na ibigay kung ano ang nais ni Kenneth. Kung tutuusin, marami naman talaga ang pwedeng mag-alaga ng baby. Baka kukuha lang ng yaya itong si Kenneth at ayos na. Ang importante ngayon nasa mabuting kamay na ang anak ni Maureen. Magiging palagay na din ang kalooban ko nito. Thank you, Grandmama. Sabi ko na nga ba at maintindihan niyo ako Nakangiting sagot ni Kenneth kina Grandmama at naglakad ito palapit para humalik sa pisngi. Humalik din ito kay Grandpapa bilang tanda ng paggalang bago na upo sa isang bakanting upuan. Samantalang karga pa rin ni Jen ang baby nang muli itong bumalik sa kanyang kinaupuan kanina. Nandito tayo sa harap ng grasya. Tapusin muna natin ang pagkain bago ituloy ang pag-usap sa isyu na ito. Sambit ni Grandpapa kaya kaagad na naming tinuloy ang naudlot na pagkain. Pagkatapos kumain muling pinag-uspan ang desisyon ni Kenneth sa pag-ampon sa anak ni Maureen. Hati ang opinyon ng bawat isa, lalo na at pangalan ni Maureen ang sangkot dito, pero hindi naman naglaon na papayag din ang lahat. Aalalalayan na lang siguro si Kenneth sa pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. Nangako naman si Jen na tutulungan niya palagi ang kapatid niya sa ganitong bagay, kaya kahit labag sa kalooban nila Tita Arabella ang tungkol sa issue na ito, wala na din silang nagawa pa kundi pumayag na lang. Mabilis na natapos ang buong maghapon. Masasabi ko na ito ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko.
Pagkatapos ng nangyaring unos na pinagdaanan ko, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil lahat ng iyon ay napagtagumpayan kong harapin at sa bandang huli ako pa rin ang nagwagi sa puso ni Pinot. Tired, narinig kong sambit ni Pinot sa akin pagka-uwi namin ng buhay. Kaagad naman akong tumango. Wala naman sana akong ibang ginawa kanina sa mansion, kundi ang kwentuhan lang kina Jen at Veronica, pero feeling ko ngayon pagod na pagod ako. Siguro dahil sa pagbubuntis ko kaya mabilis na naubos ang energy ko. Impit akong napatili nang maramdaman ko ang pag-angat ko sa ere. Bigla kasi akong kinarga ni Pinot kaya hindi ko maiwasang magulat lalo na at feeling ko, dumoble na ang timbang ko ngayon dahil sa katakawan ko. Teka lang. Pinot, mabigat ako. Kaya ko pa naman maglakad protesta kong saway dito. Hinalikan lang ako nito sa pisngi at nag-umpisa na itong naglakad papasok ng bahay. Wala na akong nagawa pa kundi hayaan na lang siya at nanguyapit sa kanya habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanyang mukha. Bahala siya. Magtiis siya sa bigat ko, tutalito naman ang gusto niya. Pabor nga sa akin ito para hindi na madagdagan ang pagod ko. Sa kwarto na ako ibinaba ni Pinot. Bilib din naman ako sa strength nito dahil kinaya niya akong buhatin hanggang dito sa loob ng kwarto. Sana lang hindi siya magbabago at magiging sweet pa rin siya hanggang pareho ng pumuti ang mga buhok namin. Sana matulad ang relasyon naming dalawa ni Pinot kina grandma at grandpa na hindi man lang kumupas ang pagmamahalan na nararamdaman nila para sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Sila ang perfect example na true love at habang buhay ko silang idolohin at aasa ako na magiging katulad kami ni Pinot sa kanilang dalawa. Where are you going? Tikunot noong tanong nito sa akin nang pagkababa nito sa akin sa kama muli akong bumangon. Magtutoothbrush at maglilinis ng katawan. Alangan namang matulog ako nang nakaganito lang, sagot sa kanya. Kaagad naman itong natawa sabay kamot sa kanyang ulo. Ah, ganoon ba? Sorry, nakalimutan ko, akala kong matutulog na tayo . Sagot nito. Pabiro ko naman itong inirapan. Mga ganitong drama ng asawa ko basang-basa ko na . Alam na alam ko kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Ay Sazeth! Kunwari ka pa bigkas ko at nagmamdali ng naglakad patungong banyo. Hindi ko na nga pinansin pa ang pagtawag nito sa pangalan ko dahil pagod ako at gusto ko nang maglinis ng katawan para makatulog na. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, kaagad kong hinubad ang lahat ng saplot sa aking katawan. Wala akong tinira na kahit isa dahil balak kong mag-half bath para maginhawaan. Nag-toothbrush lang ako at mabilis na itinapat ang katawan ko sa maligamam na agos ng shower. Hindi ko pa nga maiwasan na mapapikit ng kaagad akong nakaramdam ng ginhawa sa buo kong katawan. Feeling ko kasi nanlalagkit na ako kanina kaya hindi ako mapakali. Ang balak kong half bath lang ay nauwi na sa tuluyang paliligo. Masyado akong nag-enjoy sa pagbababad ng tubig galing sa shower, kaya hindi na malayan pa ang paglipas ng sandali. Baby, ang tagal mo naman yata dyan. Hindi ko malaman kung ano ang unang tatakpan ko nang biglang pagkadilat ko ng aking mga mata, mukha ni Pinot ang una kong nasilayan. Pinasok na naman ako dito sa banyo na wala akong malay. Pinot, ano ba? Hindi mo ba nakikita? Naliligo pa ako bulyaw ko sa kanya para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Kahit naman mag-asawa na kami, hindi pa rin ako sanay na nakikita niyang nakahubot-hubad sa harap niya Lalo na ngaon at feeling ko hindi na ako sexy dahil sa umbok ng aking tiyan. Baby, hanggang ngayon pa ba, mahihiya ka pa rin sa akin? Ang tagal mo kasi Kaya sasabay na lang ako sa paliligo mo, sagot nito sabay kindat sa akin at mabilis na hinubad ang kanyang mga kasuotan. Walang itinira, kaya hindi ko maiwasang mapalunok ng aking sariling laway nang kaagad na tumampad sa mga mata ko ang nakasaludo nitong alaga na nag-umpisa ng tumigas. Pinot, lumabas ka muna. Patapusin mo, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad itong lumapit sa akin sabay yapos sa likuran ko. Pareho nang nakatapat ang aming mga hubad na katawan sa patak ng tubig galing sa shower. Lalo akong nakaramdam ng pag-iinit ng buo kong katawan nang maramdaman ko ang alaga ni Pinot na kumikiskis sa ibabaw ng puwitan ko. Mainit-init iyon na parang pumipintig-pintig. Shocks talaga. Imbes na balak kong magpahinga ng maaga ngayon, mapapasabak pa yata ako sa bakbakan. Heist, bakit ba napakahilig nitong asawa ko? Feeling ko nga, madikit lang ang balat nito sa balat ko, nagre-react kaagad ang kanyang manoy.
Ayos na din dahil nagiging na din ako ngayon. Siguro epekto ng pagbubuntis kaya ganoon. Ang tahimik na paliligo ko ay nauwi na naman sa mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Pinot. Game na game naman ako sa gusto niyang mangyari dahil nagiging mahilig na din ako nitong mga nakaraang araw. Sabi ng bihi ko, normal lang daw iyon dahil sa hormone ko. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo bang kumain muna? Narinig kong tanong ni Pinot pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa. Alam kong pagod na din ito pero nagawa niya pa talagang itanong sa akin kung nagugutom daw ako. Nope. Ayos lang ako. Marami akong nakain sa mansion kanina, kaya bukas na siguro ulit ng umaga ang susunod kong kain. Sagot ko kasabay ng mahigpit na pagyapos ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang masuyong paghaplos ni Pinot sa likuran ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. I love you, baby Charlotte, nakangiti nitong bigkas na kaagad ko namang ikinakilig. I love you too, Pinot, nakangiti kong sagot bago ko naramdaman ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Tapos na po ang story ni Charlotte at Pinot. Next po ay Sir Drake and Jen.